Magandang umaga po sa inyong lahat. Totoo nga pong pag nag-e-enjoy ka, ang bilis ng oras. Kasi bukas, mangyayari na yung paglipad ko. Pero ngayon, bawal muna yung mga malungkot or mag-sink in. Kasi this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Tomorrow na yun. Noong nakaraan po, kung natatandaan nyo po yung mensahe ng Lord na ginamit through Pastor Eric, it's about the faithfulness of the Lord. Kung gaano siya katapat sa atin. Kung paanong sealed yung pangako niya, hindi nagbabago, non-negotiable. Kung paano siya katapat, hindi question sa atin. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya hanggang matapos yung itinakda niya. So ngayon po, yung kabilang side, kasi may kabilang side po yun po yung sisilipin natin. At base na rin sa mga inawit natin kanina, yung side natin, we will check kung kamusta po yung side natin. Since ang Lord, hindi siya nagbabago, yung promises niya, gagawin niya. Let's see, kamusta naman po yung mga nabitawan natin yung pangako nung unang makilala natin ng Lord. We will check, we will evaluate yung kanya-kanya nating sarili. So habang nag-aaral po tayo ngayon, let's pray na ang Lord, tulungan tayo to evaluate mismo yung atin. So bawal pong mag-evaluate ng katabi. Ang Lord ang bahala kasi mag-evaluate. So evaluate ourselves. So sa isang church po kasi, napaka-importante nung tinatawag na spiritual attitude. Essential po yun. Napakaraming spiritual attitude para ang church po maging healthy. Okay? Meron pong love, may faith, forgiveness, courage, marami po. Pero ngayon, isa lang po, ititignan po natin yung isa, at yung isa po ay pag-aaralan natin siya. Essential din po ito, importante ito sa church. Okay. Yan. Gaano po ka-importante sa atin yung self-discipline? Siguro, kanya-kanya tayo. Kung paano tayo dumaan, kung paano natin na-experience yung disiplina una muna sa bahay. Blessed po tayo kung meron tayong mga magulang na naglagay ng malinaw na linya. Hindi ka pwedeng lumampas dito. Very clear line na hanggang dito ka lang. Pag lumampas ka dyan, may palo. Masasaktan. Kumbaga, yung mga rules na binigay sa atin na alam natin habang lumalaki tayo, nahubog tayo doon. Takot tayong lumampas doon sa linyang yon dahil masasaktan tayo eh. Mapapalo tayo. So, yung mga bagay po na tinuro sa atin, una sa ating bahay, na-instill sa atin yan, at alam ko nagagamit natin yan hanggang sa ngayon. Siguro memoryado pa po natin kung paano yung disiplina na binigay sa atin ng ating mga magulang. Yan po yung ilan na suggestion, mungkahi, para daw yung sarili natin ay ma-practice nating madisiplina, pero hindi po yan ang isa-isahin natin. Maring tingnan nyo po, maring may check na kayo dyan, may isa na ako doon, may dalawa. Pero we pray na after nating mag-aral, mas marami na tayong mamayang makiklaim na napapractice ko na to. Kasi since importante po ang disiplina para maging healthy yung church, bawat isa sa atin responsable to practice that. Kasi pagka wala pong ganyan, walang self-discipline, weak, mahina. Kaya kanya-kanya po tayo ng evaluate sa nakikita natin. Yung be on time, madalas kong marinig. Form din pala ng discipline. Okay? Hindi ka lang nagpapahalaga sa oras mo, kundi pinapahalaga mo yung oras ng iba. That's discipline. Yung volunteer. Yung volunteerism. Self-discipline din pala yun. Na kung saan yung make yourself available. Nag-iiwan ka ng oras para sa isang bagay na pwede mong paglaanan ng time para mag-volunteer to know something or to help others. You volunteer. At marami pa pong iba. Yan po yung mga example. That is the human side.
ng self-discipline. Ngayon, bakit ko kailangan gawin? Why? Importante ba yan? Parang okay na, pwede na ako dun sa isa, nagagawa ko naman yung isa. The rest, hayaan na. So ano po yung dapat nating maging motivation? So dapat pala meron tayong motivation, di ba? In order na may gawin tayo isang bagay, kailangan, di ba, motivated tayo. Kumbaga, may passion. So, paano natin ma-apply yung pagdisiplina sa ating sarili? Ano yung motivation na pwede nating gawin? 1 Peter 1:13. Sabi po dyan, kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Nasupilin nyo ang inyong sarili. Diyan lang muna po tayo sa dalawang yan. So, meron pong gagawin. In order na makapag-start ka, makapag-disiplina sa sarili, merong starting point. And we will see kung I think nagawa na natin o kailangan pag-improve natin yung starting point. So, sa English, tignan natin yung sinasabi ni Peter about sa paano ba hinahanda yung sarili. Okay, sa English po, therefore, gird up the loins of your mind, be sober. Makikita po natin dyan, saan kinuha ni Peter yung gird up the loins? Bakit niya ginamit yung salitang yan para sa mind? During ancient time po kasi, yung mga soldier, alam natin, ganyan sila mag-wear. Pero, yung battle kasi always nandun eh. Kaya kailangan ready sila. Pagka po ang isang lalaban, ay naka-loose lang yung damit niya, nakaharang sa paa niya, hindi siya magiging effective sa paglaban. Kumbaga, umaalagwa yung kanyang tunic. Okay, kumbaga, ang daming sumasabit, maliit yung space. So, ang ginagawa po nila, gird up nila, binibigkis nila yan dito. Binibigkis nila, yun yung gird up the loins. Binibigkis nila yan, enable to move ng mas maayos, mas masinsin. Sa spiritual po natin, kung i-apply po natin yan, pagkalat-kalat yung ating isip, baga, iba-iba yung naglalaro sa ating isip, wala tayong fix, wala tayong priority, magiging kalat-kalat, hindi tayo magiging effective sa pag-didisiplina po natin sa ating buhay. So, kailangan po, lahat ng mga hindi malinaw sa atin, yung mga loose ends na tinatawag, hindi malitaw to sa akin, kailangan i-aim natin na maging malinaw lahat ng dulo na yun. Walang sabog-sabog sa paglakad natin sa Lord. Enable na pag nabigkis na siya, meron ka ng pangahawakan at yung commitment mo dun ngayon sa pinangahawakan, mas makakamove ka ng maayos, mas makakalaban ka ng maayos. Mahirap pong lumaban pagka po ganyan ang itsura. Okay? Na-lose lahat. Pero kung bigkis po yan, katulad nung sinasabi, isa po yan sa armor natin. Right? Yung pong belt of truth, pamigkis. Kailangan nabigkis lahat ng kaisipan, lahat ng aral, lahat ng sinasabi ni Lord, firm. Bigkis siya, nasa isang lugar siya. So, iyan po syempre yung ano natin, title. Gird your loins. Meron lang po tayong pag-aaralan na 4. Paano po natin, ano yung magiging motivation natin ngayon? Bakit kailangan kong disiplinahin everyday yung sarili ko? Para saan? Ano yung magiging motivation natin? Siyempre po, kukunin natin siyempre ang motivation natin sa Word of God. Sa sound doctrine. Sa solid na scripture. Yung pong ating pagdidisiplina sa sarili, kumbaga, foundational po, yung priorities niyan, naka-base dapat yan sa sound doctrine. Kung hindi po naka-base sa sound doctrine, sa sinasabi ng Lord, yung ating pinagkukuhaan ng impormasyon, magiging kalat-kalat, loose. Yun yung sinasabi po sa Biblia na dapat maasinsin tayo sa pag-aaral para hindi tayo nasusway. Hindi tayo natatangay. Sinabi ni ganito, maniniwala ka kasi wala ka pang firm na foundation.
So, tingnan natin mismo, eksakto yung sinasabi ng Bible. So, magkakaroon tayo ngayon ng at least 4 na pwede natin lagay sa mind natin para every time meron tayong challenge, may ibabattle tayo, mabilis natin siya mahuhugot ngayon sa isip natin. At yun yung way kasi para lang makapagtagumpay. No other way. Ang ano po natin, sa panahon natin ngayon, napaka-seldom po. Pagka binuksan mo ang social media, ang balita, maraming turo na talaga namang kukurot sa puso mo against sa Biblia. So before ka nag-i-expose sa mga ganun, make sure you are exposed dun sa sound doctrine bago ka umalagwa. Firm na yung paniniwala mo. Yung commitment mo, ganun na, katibay. So una, ano yung una na sinasabi ng Biblia why tayo dapat magdisiplina sa ating sarili? 1. Remember who owns you. Okay, sino ba nagmay-ari sa inyo? Sino nagmamay-ari sa atin? Iyan po ang starting point. Kung hindi mo alam, kung hindi mo masagot yan, kung alanganin ka sa pagsagot yan, hindi ka makakapagsimula. Hindi ka magiging firm kung bakit ka magdidisiplina. And of course, kung sino yung nagmamay-ari po sa atin, ang Diyos. Nasa Biblia, yes. Suportado ng mga verses yan, yes. Okay, hindi ka basta binili, alam natin, ng silver, ng gold. Ano yung pinambili sa atin? Blood. Or yung life. Buhay yung pinambili sa atin. Kung maliwanag po sa atin sa simula na hindi na natin pag-aari ang ating sarili, aayos tayo, aakto tayo according dun sa gusto niyang ipagawa sa atin. Example po, ang behavior daw po, yung pag-uugali natin, nakadepende ang paano ka mag-isip. At kung paano ka mag-isip, syempre, nakadepende naman yan sa dalawang bagay. Una, ano yung information na nandito? Syempre. Pangalawa, gaano ka ka-committed dun sa information na meron ka dito. Kaya po, importante yung sound doctrine, yung solid doctrine. Ibig sabihin lang ng sound doctrine, madalas natin sabihin yung right na interpretation, right application. At hindi na pulingid sa atin yan. Maraming ginagamit ang Lord. Sapol pa ng unang panahon para mapag-aralan natin at maintindihan natin yung tama na sinasabi sa Biblia. So, mag-behave tayo according dun sa pinaniniwalaan mo. According dun sa commitment. Kaya importante po yung pinaniniwalaan natin. Para yung pinaniniwalaan natin, lalabas po kasi yan sa pag-uugali, sa behavior. Kaya po clear ng sinasabi ng Lord, ang sino mang na kay Kristo, definitely bagong nilalang, walang gitna. May proseso, yes, pero definitely evident. Makikita mo yung bunga na ine-expect ng ating Panginoon. Bigyan natin na example sa trabaho para at least mas ma-apply natin, mas maintindihan natin. Sa trabaho po, bago tayo napunta rito, I think uso pa yung nagbabayad ang kumpanya. Binabayaran ng kumpanya para makapunta ka rito. Inaayos niya yung mga papel para makapunta ka dito. At pag nasa kumpanya ka na, during those 8 hours, 12 hours, pag-aari ka ng kumpanya. Pag sinabi ng kumpanya, eto ang schedule mo, usually, di ba, non-negotiable yun. Etong oras ka kakain, etong oras ka uuwi, non-negotiable yun. Because the company owns you. How is that? Baga, habang nagtatrabaho ka, meron kang pambili syempre ng pagkain. Why? Dahil, mga pangangailangan mo kasi magbabayad sa'yo yung company. Pero once na may nilalabag ka, bigla ka uma-absent, bigla ka umuwi, di ka pumapasok, may mga ginagawa ka, di ba? You suffer yung punishment. May disiplina ang company to the point, pwede kang i-terminate. So, sa company po natin, since hindi tayo pwedeng, tayo yung magsabi na, ito gusto kong gawin. Kung ano yung pinagagawa ng company, yun lang ang gagawin mo. Ito ang gusto kong oras, hindi pwede. Dali naman natin sa Diyos. Since pag-aari po tayo ng Lord, maliwanag po, sinasabi yan sa 1 Corinthians, sabi po dyan, hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Maliwanag po siya, di ba?
Sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Okay, yan po yung sinasabi natin na hindi siya ginto, hindi siya pilak. Life ang pinambayad sa atin. Kaya nga sabi nung iba, tayo raw makakabayad sa ating nanay pag naranasan na daw nating mga anak. Kasi, totoo po na pag nanganganak ka isang babae, 50-50, minsan hindi lang 50-50, mas mataas pa yung chance death. Kumbaga yung life, napaka-importante na habang nagbibigay tayo ng buhay doon sa iluluwal nating anak, halos hindi mo alam kung makakasurvive ka ba o parang maitatransfer mo na lang yung life mo. At may nangyayaring ganun. Enable na mabigyan ng buhay yung anak, yung nanay ang nawawala. So, ibig ko po sabihin, hindi basta-basta ang binayad ng Lord sa atin, life. So, maging maliwanag po sa atin kasi iyan po yung starting point natin. As a Christian, lahat po tayo, alam ko, na naniniwala kayo sa Word of God. Nagbabasa kayo ng Word of God. At gano'n na lang po yung pagmamahal natin sa Word of God. So, kung nandun na po tayo sa puntong yon, unang sinabi ng Lord, you don't own you. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. So, hindi natin pwede sabihin sa Lord, Lord, diba, ang Lord ang una nagbigay ng rules. Ito ang oras na gagawin mo ang trabaho mo, ito ang oras na sa akin, non-negotiable po yun. Hindi po pwedeng, katulad sa boss mo, hindi ka pwede magsabi, boss, ito lang gusto kong araw ng Pasko. Itong oras na to gusto ko umuwi. Ito, a-absent ako nito Hindi pwede po yun. So, kung gano'n na lang yung pitagan natin sa boss natin, buksan natin yung ating heart. Yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, may rules. May command. Non-negotiable. Sino mag-a-adjust? Ang Diyos? Hindi po. Tayo ang mag-a-adjust. Ate Jo, iba-iba naman po ang sitwasyon. Iba kasi po sitwasyon mo Madalas natin marinig yan. Actually, dapat tanggalin natin sa kaisipan natin yan na maging katwiran natin. Na iba-iba ang sitwasyon. No. Yes pala, iba-iba ang sitwasyon. Pero definitely, hindi binabago ng Diyos yung utos niya depende sa sitwasyon mo. Meron po ba kayo narinig sa Bible na sinabi ng Lord, okay, since hindi mo kaya itong mga ganto-ganto, adjust natin? Wala po. Tayo ang mag-adjust. Bakit mas mahirap po yung pinagdadaanan ko kaysa sa'yo? Kaya nasasabi mo po yan. Really? Basahin mo ang Job. Si Job to the point na sinabi niya, alam niya, kahit patayin siya ng Lord, patuloy siyang magsisilbi. May bibigat pa ba doon? What else? Mas mabigat talaga pinagdadaanan ko, hindi mo to naranasan. Anong sabi ng Lord? Hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na higit sa makakayanan nyo. Nakita nyo po yung yung sunod-sunod na pag meron kang mahuhugot sa kaisipan mo na sinasabi ng Biblia, hindi makakapanalo yung gustong katwiran mo na hindi maganda. Yun po ang use na marami po tayong baon. Para every time may challenge po tayo, hindi yung, wait lang Google mo, ano bang sinasabi ng verse? Andito na siya. Yun po yung importansya po nung ganun. So, hindi po non-negotiable po ang rule ng Lord. Pag sinabi ng Lord, eto ang araw ko, hindi siya optional, bigay mo sa akin. Ngayon, nasakto talaga. Andun po ang dami pong araw. 1 to 6. 6 na araw na pwede kang gumawa para sa Lord. Definitely, meron po yan. It's a matter of self-discipline. Kung maliwanag sa'yo, you don't own you, gagawa ka ng paraan. At naniniwala ako, pag iniyak mo sa Lord, Lord, gusto ko po talagang makapaglingkod. Walang imposible sa Lord. Ayos niya yung schedule na meron ka. Okay? So, hindi po siya pwedeng magpalit. Ang Lord po may pag-aari sa atin. Siya magbibigay ng schedule, hindi ka magbibigay ng oras sa Lord. Lord, ito lang ang kaya ko. No. Okay? Starting point po yan. Kailangan maliwanag po sa atin yan. We don't own ourselves. Pangalawa po. Pangalawang sound doctrine na kailangan taglay natin. Enable na may motivation tayo. Remember
the covenant of your salvation. Hindi pala basta-basta yung salvation. May covenant pala. May kontrata pala siya. May tipan pala siya. Marami po kasing Kristiyano na akala nila one-sided yung covenant. Maraming pinangako ang Lord, hindi ako mapupunta sa impyerno. Okay? Dadali niya ako sa langit. Pagpapalain niya ako rito sa lupa. Ba? Marami. Yung pong covenant, dalawa pong side. May side ang Diyos at may side tayo. Gaano po ka-importante yung covenant, yung kontrata? Importante po yan. Wala po nagkokontrata na nagsosolo. Okay? Lagi po may other party. Dalawa. Ibig sabihin, ilalatag nung isa, yung gagawin niya, ilalatag nung isa, yung gagawin niya, magtatagpo kayo, mag-a-agree kayo. Pagka mayroong violation ng contract, pwede bang ma-void? Yes. Mapawalang bisa. Yung kontrata natin dito, di ba? Kumbaga, kung titignan po natin sa pag-aasawa, kontrata po yun. Hindi lang po basta marriage. Tignan nyo uli yung ano nyo, pinirmahan nyo, may nakalagay doon, marriage contract. Meron kayong pinag-agrihan na gagawin nyo at hindi nyo pwede i-violate yon, or else pwede kang makulong. Or to the point, di ba, pwedeng mawalang bisa yun. Di ba, mental and void na tinatawag. Isa pa po, usually bago po kasi ikasal, di ba, nag-check tayo ng tinatawag na Senomar. Siguro, naranasan nyo yun. Senomar, nung ay Senomar, Certificate of No Marriage. Sinisigurado natin, bago tayo pumasok sa isang kontrata, wala siyang kakontratang iba. Pag-aralan natin, it's the same sa Lord. Siguraduhin natin, nung pumasok tayo sa kontrata na yan, yung salvation na yan, wala tayong ibang kakontrata o ibang mas angat sa Kanya. Like money. Di ba? Hindi pwedeng nakakontrata ako sa money, ang oras ko na ilalaan dyan, ganito karaming araw yung ilalaan ko, then, kung ano yung matitira ko, yun yung ilalagay ko dyan sa kontrata. Hindi po. That will be void. Ibig sabihin, antemano, walang kontratang nangyari sa inyo kasi may nakakontrata ka na antemano eh. So, dito po, ano ba yung mga promises ng Lord? Sabi dyan, nangako siyang papatawarin tayo. Yes, naranasan po natin yan. Pour out grace upon grace, na habang nabubuhay ka rito sa lupa, habang naglilingkod ka sa akin, yung grace niya, dadaloy ng dadaloy. At ano pa yung last? He will bring us to glory. Doon sa langit. Kumbaga selyado, mula sa pagtanggap natin hanggang doon sa panahon na magkikita tayo, yung promise ng Lord, gagawin niya yan. Faithful siya. Kung nakita nyo kung gaano siya ka-faithful last time sa Israel, it's the same with us. Nung pumasok tayo dyan sa kontrata, nung kaligtasan, nung covenant natin, hindi po natitinag yan. Hindi po nagbabago yan. Etong kabila ang may problema madalas sa side natin. Okay? Paano po? Sabi dyan, ang promise natin ay, yung una, di ba? We confess Him as Lord and Savior. Kaya ako po in-highlight yung Lord dito, madalas po tayong medyo sumablay. Pag Lord pong sinasabi, ibig sabihin, Panginoon, ibig sabihin siya na yung authority over you. At madalas hindi yan. Okay na tayo doon sa Savior ko na siya eh. Ligtas na ako eh. Don't forget, magkasama po yan. Hindi pwedeng kalahati lang, buo. So ano pa yung pinramis mo nung tumanggap ka sa Lord? Lord, susunod ako. Maglilingkod ako. Alalahanin po natin yung mga pinangako natin sa Lord. Yung heart natin, magiging heart full of submission. So, dyan po makikita natin, covenant po yan. Nakakontrata po tayo dyan. Kamusta po yung ating parte? Nagagawa po ba natin? O baka ngayon, kadima-demanda na tayo kasi hindi natin ginagawa. Ang Diyos, hindi siya pumapalya sa pangako niya. At ang madalas ay, ang pagpalya syempre po sa atin. So, tandaan po natin, yung kaligtasan po natin ay kontrata yan. Hindi basta okay,
ligtas na ako. Saved na ako, that's it. May gagawin ka. Meron kang parte na ipe-perform. May task kang ibinigay ng Lord. So unless ginagawa natin yan, ito nga po ang hirap, di ba? May covenant ang Lord sa Israel. Maliwanag yun. Paano po tayo? Di ba? Kung nakasulat yung pangalan natin, di ba? At least alam ng Israel na hanggang sa dulo, yung kaligtasan na ipinangako ng Lord, ibibigay yun. Maliwanag. How about us? Hindi naman kasi nakasulat na ano, okay, kahit may pag ganun-ganun ako ngayon sa aking paglakad sa spiritual, maliwanag, sinulat naman ng Lord, nakikita ko, nababasa ko, no eh. Pero ano yung binigay sa atin ng Lord para maging assured tayo? Our lives. Okay? Anak, kung gusto mong makasiguro na papunta ka ng langit, nilista ng Lord. Ito yung mukhang Kristiyano. Yung Kristiyanong may nagbabago ang buhay. Yung Kristiyanong in love sa pagbabasa ng salita. Yung Kristiyanong nagpe-pray lagi. Marami siyang in-items na yun. Ito yung assurance mo ngayon. Although hindi tayo nakalista, definitely na, sinabi na ng Biblia eh. Hindi eh. Meron naman din binigay sa atin. Na, para mapapag-evaluate tayo na, papuntang langit nga tayo. Mahirap po ditong ma-scam na yung kontratang pinasok mo, void, illegal. Nakala mo, nakakontrata ka, yung pala, hindi. Kasi pagharap natin sa Lord, kahit isa-isahin mo yung ginawa mo, katulad sa sinabi ng Biblia, ano yung sabi doon? Lord, nagpalayas ako sa pangalan mo, ng mga demonyo, nagpagaling ako, nagpe-pray ako, Lord. Ano yung sagot ng Lord? Hindi ka nakikilala. Kumbaga, kala mo, yung kontrata mo, ayos. Kaya dito pa lang, sinisiguro na yun. Hindi po pwedeng, doon ko na lang titiyakin na nakakontrata nga ako talaga, na may kaligtasan nga ako. Dito po, sinisiguro na yun. At naka-itemize yun. Kung paano mo malalaman na you are in the right contract. Namin yung salvation na binigay ng Lord, ay natutupad natin. Bigyan ko po kayo ng example, gaano katindi ang covenant na yan. Hindi po siya basta-basta. Sabi po sa Peter, diyan po sa Peter, makikita natin how our salvation works. Doon po sa, hindi natin isa-isahin, doon lang ako magpo-focus sa be sprinkled with His blood. Doon po kasi sa bandang una, diyan po natin makikita, yan po yung nung pinili tayo ng Lord before the foundation of the earth. Kilala niya na kung sino magiging kanya. Sinantify na po tayo. Yan po yung salvation. Ang sanctification po, hindi po siya nangyayari pagkatapos ng salvation. Okay? During salvation, sinasanctify ka na, ibinukod ka na ng Diyos. Kasi hindi ka lalapit sa Diyos kung hindi ka pa niya ibinukod, kung hindi ka pa niya sinimulang isanctify. So, hindi po siya na-save na ako, na-justify ako, susunod ang sanctification. No. During your justification, kung bakit ka nagkaroon ng pusong lumalapit sa Lord, kung bakit ka lumambot ang puso mo, nagsisimula na kasi doon yung sanctification. Para makasunod tayo sa Lord. That is sanctification naman. Pero bakit nasa bandang dulo? Yung be sprinkled with His blood. So, maaaring kasing sabihin natin, baka crucifixion yan. Yan ba yung Calvary? Parang hindi siya chronological. Di ba dapat yung blood, doon pa sa bandang, pagkatapos pinili, tatanggap sa Lord, magkakaroon ng visa sa atin yun sa salvation. Okay, so it's not. So, saan kaya kinuha ni Peter, yang be sprinkled with His blood? So, matapos mangyari po sa atin lahat yung nasa itaas, and be sprinkled with blood. Nakuha niya po yan sa Exodus. Hindi po natin babasahin lahat. Pwede niyo pong basahin sa inyong mga bahay. 3 and 8. Binigyan ko lang po ng highlight yung ating mga titignan. So, dyan po sa Exodus, iyan yung time na ibinigay na ng Lord yung commandments. Hindi lang po 10 yung commandments, madami po yun. Ordinances, napakarami po nun. Binigay ng Lord. Sinabi niya ngayon doon sa mga tao, at anong sagot ng mga tao? Ng mga Israelites, sabi dyan, with one voice, all the people answered with one voice. All the words which the Lord has spoken, we will do. Okay? So may binigay ang Lord na command, sumagot sila, gagawin po namin. Lahat sila, sama-sama. Para makasiguro si Moses, sinulat niya. Okay? Tinala niya. Siyempre, para may record. At sa ngayon, ang nakikita naman natin, di ba, napapakinabangan pa natin yung ginawa ni Moses na yun dahil nababasa pa rin natin siya. Second time, sinulat ni Moses, nagpatay na siya ng mga hayop. So, yung kalahati ng blood,
Nisprinkle niya sa altar. Ngayon, inulit na doon sa mga tao. Binasa niya uli, pinaalala niya, eto ang utos ng Lord, eto lahat, inisa-isa niya. For the second time, sumagot sila. Anong sabi nila? All that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient. Yun ang sagot nila. So, ang ginawa ni Moses, the next thing na ginawa ni Moses, yung kalahati ng blood, i-sprinkle niya sa lahat ng tao. Ano ibig sabihin nun? Yung pong blood na binabanggit ni Peter, yung kontrata natin, yung covenant natin, silyado po yun. Sealed. Ang kontrata po dito sa lupa, pagka po walang notaryo, hindi valid. Right? Kaya hanapin nyo yun. Pagka may kontrata po kayong pinapasok, nino-notarize po dapat. Yun yung pagkahingi po mo yung papel, naka-emboss, wala kang mababasa pero naka-emboss siya, sealed. Kumbaga nakaselyado. Kaya siguraduhin natin, yung mga kontrata po natin, may selyado, lalo na po ito. Kasi po, eternal ang pinag-uusapan natin dito sa kontrata na to. So sabi dyan, isiniled yung kontrata, yung usapan nila, nasusunod sila sa lahat ng sinabi, nakasealed. So paano po natin i-apply natin sa atin yan, nung sinabi siya ni Pedro? Symbolically po, yung commitment na binigay ng Lord sa atin, and vice versa, yung commitment na binigay natin sa Lord, it was sealed by blood, by His life. So, binding po yung kontrata na yun. Since binding siya, may karapatan ba ang Diyos na pag hindi tayo tumutupad, magbigay sa atin ng sanction, ng parusa? Yes. Kasi in agreement tayo sa Lord. Okay po na alam natin, nakakontrata tayo sa Lord. Yes, alam ko kasi nakikita ko sa buhay ko, in love ako sa gawain, in love ako mag-participate sa mga ministry. Hindi ako makontento pag isang araw hindi ako nagbasa ng word. Yung prayer, every time, nakakaranas akong pagpipray. Pag nakikita natin po yung mga anong yan, we can be sure, di ba, na nandun ka sa tamang kontrata. Eh what if, wala kang nakikita? Minsan may nakikita ka, minsan wala. Minsan kalahati. Di ba? Nakakatakot po yun na baka yung kontrata nga ay hindi siya selyado talaga. So dito pa lang po, lagi kaya ako inuulit kasi wala pong take 2. Okay? Pag bumalik po ang Lord, that's it. Or pag kinuha tayo ng Lord, before siya bumalik, that's it. So kaya dito po yan, sinusure. So sabi ng Lord, behold the blood of the covenant. Okay, it was sealed. Sa parte ng Lord, kaya niya sa altar, eto ang patunay na yung pangako ko, tutuparin ko hanggang matapos ko yan. At since sumagot kayo, mag-o-obey kayo, may selyado rin. Sinelyohan din sila ng blood. We are sealed dun sa promise na binigay natin. Kung paano po yung any contract, yung marriage contract natin, pinapahalagahan natin. Diba? To the point, hindi na tayo pwedeng magpasya ng sarili natin. Kung tayo ay may kapartner, hindi ka pwedeng magpasya on your own. Kasi isa na kayo eh. Kailangan alam niya. Kailangan mag-agree kayo. So, hindi na pwede rin tayo pumapasya ng sarili natin. Lord, gusto ko itong gawin. Yun na. We should agree. Paano tayo mag-agree sa Lord? Read the Bible. Kompleto yun. Ano man pagkakataon ng buhay mo, lahat ng sagot na hinahanap mo, kompleto po sa Bible. Tamad lang talaga minsan tayo, di ba? Naunahan tayo ng tamad. Nakakatuwa po minsan na I appreciate, sa ngayon, mas na-appreciate ko na may nagpo-post na mga verses. May someone na nagbubukas ng Biblia, babasahin mo na lang. Hindi mo na minsan nga nabubuksan. So, kamusta po? Para malaman natin, yung covenant natin, still impose, read the word. Wala pong ibang way. Wala pong ibang way. Yun lang po. Kung hindi po tayo dun mag-i-start, hindi po tayo makakapag-commit ng totohanan. Kung hindi tayo mag-i-start dun sa tama. So, meron po kasing kasama yung covenant. Sa covenant po ng Lord, may promise yun. Okay, since meron tayong agreement, selyado yan, sabi ng Lord, to bless your obedience, ibe-bless niya ang pagsunod mo, okay, at ipapunish niya
ang hindi mo pagsunod. That is applicable sa Israel and of course sa atin. Every time na nandun tayo sa pagsunod, simple naman yan, di ba? Sa pamilya natin, reward system. Di ba? Napapractice po sa atin yan. At yung punishment, syempre pag may disobedience. After po, na mangako ang Israel, alam natin ang nangyari na sa mga susunod. Matindi. Pero since meron silang tipan sa Lord, pwedeng gawin ng Lord yan kasi you are in agreement with me. Hindi mo ako yung pwedeng sisihin na bakit ako mapapalo. Pumasok ka sa kontrata, dapat alam mo yung consequence. And sad to say, yung pong kasaysayan ngayon ng Israel sa nangyayari sa kanya na yes, pinagpe-pray po natin na yung digmaan, ma-halt, magkaroon ng kapayapaan, ng peace. Pero alam niyo po ba, katulad sa binagit ni Pastor, pag nagparusa ang Lord, lifetime. Ubos yung isang salin lahi. Okay? Yung pong pumasok sa Promised Land, hindi po yung mga original. Bagong henerasyon po yung pumasok doon. And even Moses. Ganun niya kamahal si Moses. Ang laki ng trabaho ni Moses. Kaso Moses, meron tayong tipanan. At bilang leader, mas malaki ang pananagutan mo. Kaya ano sabi ng Lord? Patatanaw ko sa iyo. Pero hindi ka makakasamang papasok. Yes, may grace ang Lord. Meron. Diba? Kasi pwede namang punish na lang kaagad Yun ang kagandahan po. Ang Lord sabi, kung magparusa, hindi siya kasing bigat nung nagawa natin. Kasi kung tatapatan talaga ng Lord, yung mga nagagawa nating paglabag doon sa kontratang meron tayo sa Lord, deads na po tayo lahat. Pero since ang Lord, yung grace niya, di ba? He pour out grace upon grace sa atin. So, tandaan po natin, yung salvation natin, may covenant. Ang Lord, marapat lang na magdisiplina kung hindi tayo sumusunod doon. Kasi hindi na natin pwede questionan, Lord, bakit nangyayari ito? Check your side of the contract. Anak, meron kang ginagawa kasi na in violation do sa kontrata natin, agreement natin. Sa mga estudyante po ng Revelation, yung pong war na nangyayari po ngayon, since ang Lord, sabi niya, hanggat di kayo kumikilala sa akin, impose siyang parusa sa inyo. Kailan siya magtatapos? Diba? Matatapos ba yan? Kaya sa mga estudyante po ng Revelation, ang pagtatapos po niya, sinabi naman ng Lord kung kailan. Yes, we are praying na habang dumadaan sila doon yung grace ng Lord, yung compassion, yung mercy, we are praying for them. Pero maliwanag sa sinasabi ng Biblia, magtatapos yung war na yun sa Armageddon. That will be the end. Diba? Sabi ng Lord. Okay? Why? Because kailangan niyang daanan yun. Doon sa paglabag nila. Sa 2 times nilang nangako, we will obey, Lord. All your words, all your law, we will obey. Ang liwanag na sinabi nilang yun. Okay? Pero ando po yung blessing ng Lord, mangyayari pa rin. Yung pinangako niya, hindi niya kasi pwedeng ibahin. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging unfaithful kasi hindi siya yun. Hindi character ng Lord yun. Although we are faithless, He remain faithful. Di ba? Ang daming pwedeng mahugot kung tayo ay babad sa pag-aaral na every time nayayanig yung paligid mo. Nayayanig yung damdamin mo sa nangyayari. May something kang mahuhugot sa mind mo. Yung mga sinabi ng Lord, yung mga example ng Lord, yung mga karanasan natin to make us strong. Yung pangatlo po, recognize all sin is a violation of a relationship. Okay, madalas nating sabihin, hindi relihiyon, relasyon sa Diyos. May tama ka bang relasyon? So now, dapat maliwanag sa atin na kung ano man yung meron between us at ang Lord, relasyon yun. It's a relationship. So, tingnan po natin, sabi dyan, if you are God's child, act like it. Don't violate that relationship. Madalas natin marinig, anak ba ni Juan? Diba? Pag minsan sasabihin, baitat naman tatay nun bakit pasaway yan? Diba? Naiyaano ka.
kumbaga, na-correlate yung life mo dun sa ano, parang hindi sila mag-ama. Yung nga lang hindi kayo magkamukha di ba? Tatay niya kaya talaga yun. Kasi nung nakaraan po, meron sa TV na nakakadurog ng puso kung saan, kung kailang 4 years old na, yung batang inaalagaan nila, na found out nila nagkapalit yung bata. DNA testing. So, ibig ko po sabihin dito, we are in a relationship with God. Pagka po tayo nagkakasala, hindi lang po yan simpleng may nilabag kang code, may nilabag kang batas, may nilabag kang command. Hindi lang po yun hindi yun kasimple ang implication nun sa atin. Nagkasala ka, naku, magagalit si pastor. Magagalit yung mga leaders. Naku, yung church. No. Pag nagkakasala tayo, direct violation po yan ng relasyon natin sa Diyos mismo. Sa Kanya po tayo first na nagkakasala. Maging maliwanag po sa atin yan, na kung may kakatakutan man tayo, pag nagkakamali tayo, hindi yung mga leaders, hindi yung nanay natin, hindi yung mother in faith natin or father in faith, direkta sa Diyos. Nung magkasala po si David, marami siyang taong pinagkasalaan. Ang daming buhay na nadamay. But nung nag-pray si David, anong sinabi niya? Only you, only thee have I sinned. Maliwanag sa kanya na anuman na nagawa niya, naapektuhan man lahat, ang Diyos, yung una niyang great na pinagkasalaan. So, yes, pwede matakot tayo na gumawa ng kasalanan laban sa iba, pero first and foremost, sa Diyos tayo matakot. It is like raising a child. So, tingnan po natin. Kanina, sa trabaho, sa mag-asawa, ngayon, yung sa ating pangatlo po, tingnan natin yung relasyon ng anak sa kanyang magulang. Nung bata po tayo, definitely, sa atin po, kung meron ng kinakatakutan yung bata, habang lumalaki, dapat tayo yun. Ibig sabihin ko po nung takot, yung takot na, wholesome. Hindi yung takot na kasi nagugulpe, nabubugbog siya, kundi wholesome na takot yung bata na i-dishonor ka. Takot yung batang saktan ka. Takot yung bata na gumawa ng something at madurog yung puso mo. Maliit pa lang, dapat po na i-cultivate na yun sa mga bata. Kasi sa atin magsisimula po yun, yung pagtuturo. And later on, habang lumalaki po yan, yung takot na yun na i-violate yung relationship, dapat natatransfer sa Diyos. Okay? Kasi darating po ang time, sa mga meron ng medyo malalaking anak dito, for a while, you are the authority. Diba? Nakikita mo yan 24/7. Pero darating at darating ang time, lalabas po yan. As early as 5 years old, lumalabas na. Kasi mag-aaral na. 4 years old, lalabas na. Yung po mga time na lumalabas ang bata, kung hindi niya pinapahalaga ng relasyon niya sa inyo bilang magulang, nakakatakot po yun kasi hindi nyo sila kayang bantayan 24/7. Dapat yung time na marunong na silang makaalam ng tama at mabuti, nagsisimula na rin tayong ilagay sa puso nila yung takot sa Diyos. Yung fear of the Lord. Para once na lumabas na po yung mga bata sa bahay natin. Kasi pag nakikita ka ng anak mo, yes, takot sila. Kasi nakikita ka na mapapalo ako, ayoko. How about pag lumalabas na? So at least na-transfer na natin yung fear na yon, yung fear sa Lord, para doon man sila sa hindi natin nakikita, may takot silang gumawa ng masama. Why? Meron na silang fear of the Lord. Hindi na lang takot sa'yo. Kasi minsan takot sa atin kasi makikita natin Gano'n naman tayo How about yung hindi nakikita? At least, Lord, bahala ka po doon. So, why tayo hindi gumagawa ng ng kasalanan, ng masama, especially limbawa po sa ating magulang? It's because takot tayo, 'di ba, na maparusahan, ganun po ba? Or kasi masisira to, magagalit, mababasag, okay, mababawasan to. Yun lang po ba yung nagdadrive sa atin? Mas malalim pa po yung dapat nating isipin pag naggagawa tayo ng kasalanan. Yung relasyon po kasi mismo ang hindi natin pinapahalagahan.
Ang isa pong anak na nagre-rebelde, hindi sumusunod sa magulang, nagbibigay ng dishonor sa magulang, may katwiran na ang tatay magsabi sa kanyang, matapos kitang palakihin, binigay ko yung buhay ko sa iyo, isusubo ko na lang. Minahal naman kita. Hindi kita pinadadapuan. Name it, lahat ng ginawa ng magulang. May karapatan ba siya na sabihin sa anak niya yun na napakabigat ba para sa iyo ibigay sa akin yung respeto, yung honor? For a while, siguro dumating na po sa buhay natin yan. Kumbaga, hindi tayo exempted. Na along the way, sa pagpapalaki po natin ng mga anak natin, umiiyak tayo for some reason na wala naman tayong ginawang masama para sinabi na para ikapahamak nila, right? But still nandoon yung hindi yung mismong kasalanan ang iniiyak natin, kundi yung kawalan ng respect, ng honor, ng pagtanaw, ng love na pinapakita natin. Ang Diyos ba marapat na i-remind sa atin yon na every time nagkakasala po tayo, anak, buhay ko binigay ko sa iyo. Ang dali-dali mo namang talikuran. Diba? Ang dali-dali mo namang i-violate yung relationship natin. So, tanda po natin, dapat po pahalagahan natin yung ating relasyon sa Lord through what? Don't commit sin. And when you commit sin, confess ka agad. Huwag pagtagalin. Hindi kasi tayo perfecto, madalas nating nasasabi yan. Sabi nga po doon, tao lang ako. Mahina ang laman. Noong nakaraan, pinost ko yun. Well, yung pong sinasabi sa Biblia, sinasabi na we are flesh, we are weak. Hindi po yan excuse para magkasala. Warning po yun. Wina-warningan tayo ng Lord, mahina ang flesh, may dapat kang gawin. Hindi mo pwedeng katwiran, mahina lang ako, tao lang ako. Okay, hindi po katwiran yun. Wina-warningan tayo actually ng Lord. So, kung meron po tayong relasyon talaga sa Lord, i-honor po natin yun. Hindi natin siya hahayaan na paiyakin ng ganun-ganun. Kung naranasan nyo na pong napaiyak na kayo ng anak nyo, remind yourself, every time na may magagawa tayo, it's the same, nagigrib ang Lord. Anak, pinibigay ko naman lahat. Humihinga ka everyday. Pagising mo, may kakainin ka hanggang matutulog ka na. Diba? Habang natutulog ka, hindi mo control yung paghinga mo, pero ako, kontrolado ko. Di ka pumapalya. Okay? Is it hard na irespeto yung relasyon mo sa akin? Okay? So, tandaan po natin, kung anak po tayo ng Lord, act like it. At yung panghuli po, so, yan po yung tatlo. Lagay po natin, remind natin sarili natin. Ano yung driving motivation natin? Para yung buhay po natin, lumakad tayo ng may disiplina, may tamang kaisipan. Una, hindi natin pag-aaral ang sarili natin. It is God. Kung may magbibigay man ng kondisyon, ang Diyos yun. Okay, tayo ay susunod. Pangalawa, yung covenant of salvation. Yung binasok po nating covenant, meron po tayong parte po doon. Ang Lord, hindi po siya nagbabago doon sa sinabi niya. Tayo ang mas madalas magbago. Okay, so, i-check po natin yung pangalawa. Before we commit anything, alalahanin natin na madudurog ba ang puso ng Lord pag ginawa ko to. Kung paano yung nanay ko, na halos mapuyat sa akin, tapos ngayon, hindi ko siya sinusunod. Di ba? Pag sinagot ka ng pabalang, sakit ba sa magulang noon? Yes. Ang sakit po nun sa magulang, pagka po yung nasagot ka ng pabalang. Or, siguro po, marami na. Kasi hindi naman tayo exempted. Kahit kami ni pastor. Kaya mas na-appreciate natin to eh. Once na dinaanan mo yun, na nasagot ka ng pabalang, na halos, kaya ko lang naman pinapa-update kasi gusto ko safe ka, tapos sasagutin ka, lagi naman, kulit-kulit naman. Sabi nang nandito eh. Di ba? Tapos di pa nagsasabi kung nasaan, walang paalam. Di ba? Tapos sasagutin ka ng ganon. Pero ano yung heart mo? Ang heart mo kasi is to make them safe. It's the same. Kung naranasan po natin yon, mas matindi ang dating nito ngayon sa atin. Every time may gagawin tayo, we think first. Baka madurog ko ang puso ng Lord pag ginawa ko to. At last, practical. Ito na po yung application. Paano natin i-apply since
maliwanag sa atin yung mga sinabi ng Lord, imagination. Sabi diyan, tulad ng mga masunuring anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan nung una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So, ang gusto po ng Lord, yung pamumuhay daw po na meron tayo covered lahat. Lord, ang sinusuko ko lang po sa iyo, etong parte lang na to. Pwede bang itong parte na to, wag mo na pong pakailaman? Ako magdidesisyon. Hindi po, pwede yun. Okay? Ang sabi po dyan, maliwanag, lahat. Kailangan nating maging banal tayo sa lahat ng paraan, kasama ang isip. Dito po kasi nagsisimula. So, hindi po natin tatalakayin yung mga bandang baba, doon tayo sa simula. Para wala na yung bandang baba na paglalabanan. Dito pa lang sa taas, sa start pa lang, ay maano na natin siya, ma-deal na kaagad. Kasi po, lahat ng battle, makikita natin, dito po siya una naggagaling. Anong sabi ng Lord patungkol sa imagination? Yan po, ang definition ng Lord sa imagination na meron ng tao. Kinuha ko po siya sa King James Version kasi yung iba pong translation, mas, ano na po siya, ito po yung mas accurate po, kumbaga mas malaman, mas marami siyang sakop. Sabi dito, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination, every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sabi dyan, only, isa lang ang laman ng isip, evil, kasamaan. For the, ano ba yan? Meron time frame? Okay, after 30 years old niya, tapos na yung pag-iisip na masama? No, continually. Tuloy-tuloy yung paghabi ng kasamaan dito sa mind. Kaya alam natin ang sumunod dyan. Okay, hindi ko na po tatanungin. Alam ko, nasasagot nyo na. Ano sumunod dyan nung ganyan nung sinabi, may eksenang ginawa ang Lord. And that is a big event. Pagka po sinabi ng Bible, para hindi tayo malito, pag sinabi po ng Bible, ang pinag-uusapan ay about heart, ang tinutukoy ng Bible, mind. Okay? Very evident po yan, lalo sa Old Testament. Hindi tayo dyan magdudwell. Yung mga supporting yan, pwede nyo i-research. Okay? Pag sinabi ng Biblia na heart, it's the mind ang tinutukoy po dyan. Yan. Marami akong kasi naniniwala ako, yung photographic memory, mas natatandaan natin kesa sa minsan sa salita. And very applicable po siya sa akin pag ako'y nag-aaral. Mas nare-recall ko. So, ang mind po natin ay location. Although hindi siya proper na location, lugar po yan na kung saan yung imagination pwedeng ihabi, pwedeng mawid. Okay? At paano nangyayari? Sa mind po, una syempre, dyan po muna makukonceive, mabubuo. Yung something na nakita mo, nabasa mo, may sinabi sa'yo, may ginawa doon, may ginawa dito. Pag galing siya sa labas, makikita mo, maririnig mo, mapupunta siya sa mind mo, doon siya makukonceive. Kumbaga, mabubuo. Then, ang next, pag hindi mo siya na-control, may nakita kang kasalanan, masamang bagay, hinabi mo siya rito, nabuo siya, you will fantasize. Diba? Ano ibig sabihin? Paglalaroan mo pa sa isip mo, yung nakita mo, yung narinig mo. Either nakakagalit, yung narinig mo, paglalaruin mo sa isip mo, either malaswa or any sin. Okay? Sinabi, may bagong batas. Diba? Na ito yung batas. Pero sa puso mo, hindi naman biblical. Pero once na in-entertain mo, hinayaan mo siya, lalawig. At ano pa, dyan din na e-energize. At pag yan po, nagkasunod-sunod sa isip natin, sadly po, sin. Okay? So, ano po ang ibig sabihin natin dyan? Kung gusto mong makontrol yung sin, eto muna, dito ka agad. Okay? Papasok pa lang or huwag ka manood.
Huwag kang pumunta dun sa kung saan magagalit ka, maiinis ka. Huwag kang pumunta kung saan makokompromiso ka, matudokso ka. Yun syempre yung una. Ang may kasalanan ba yung environment? Yung paligid natin? Pwede ba natin isisi na yung kapatid kasi? Hindi maganda talaga ugali, kaya ako nagkakasala. Pwede ba yun? Yung kasi palabas sa TV eh. Okay, so hindi po natin siya pwedeng maliwanag po na sinasabi dyan, ang sin, ang problema, ang issue, tayo. We are. Nasa Biblia rin po yun. Okay, hindi natin pwede ikatwiran sa Lord dahil sabi dyan sa James, wag natin sabihin, di ba, pag na tinutokso tayo ng Lord, or natutokso tayo, kasi hindi siya nanunukso ng sinuman. Copy? Clear? Never. Paano nangyayari na natutokso ka? It's us. It's you. So, hindi natin pwedeng katwiran si kapatid kasi. Ba't ako nagkasala? No. Maliwanag po dyan, yung reaction na meron ka, pananagutan mo yun. Kaya kung di natin pwede sabihin, kaya ayoko lumapit sa Lord dahil no, pananagutan mo yun. Personal po ang kaligtasan, hindi natin pwedeng i-blame. Ayoko na umatin doon kasi si ganito. Nanlalamig ako dahil si ganito. No, personal ang kaligtasan. Yung reaction na meron ka, yung pong ginagawa nila, that you cannot control. Ang pwede mong kontrolin, ikaw, yung sarili mo. So, maliwanag po yan, kung bakit tayo nagkakasala, it's not the environment itself. Balik tayo, Revelation. Nasa millennial sila, ang Diyos ang naghahari. Eden-like, perfect, pero merong sin. Okay, sa mga estudyante, di ba? Maliwanag yung ng Lord, it's us, kung meron mang ibe-blame. Hindi naman totaling, ayoko na nga niyang may mind, pangit naman pala, no. Diyan din galing siyempre sa imagination, nakakagawa ka ng great art, music, yung dream, di ba? Yung mga invention, yung mga plano, may maganda rin. Pero, katulad na sinabi sa Biblia, tandaan natin yung sin. Dito siya nahahabi. Sa mga Kristiyano po, there is always a problem. A battle. You know what is right, but you are tempted with what is wrong. Maliwanag kasi naniniwala po ako tayo, since mga Kristiyano na tayo, matatagal tayo, alam natin yung foundational truth. Alam natin yung tama. Napaka-bless po ng isang Kristiyano kung exposed po siya sa church na mahilig mag-aral. Na masarap, kumbaga, napaka-laking factor sa isang church, no? Ang pinaka-driving force nila para magsilbi sa Lord, nagbababad sa salita ng Lord. Napaka-bless po natin kung tutok po dun yung mga leader po natin. Why? Kahit alam mo ang wrong, may temptation nga kasi ng So, paano natin siya? Iyan po, nagsisimula kasi dyan yung battle natin, di ba? Pipili ka. Sa kasamang palad, pagka hindi ka saturated ng word, mas malakas yung tawag ng laman, bibigay ka. Pero once na saturated ka ng word, katulad dun sa example ko kanina, every time may kakatwiran sa labas, sinasagot mo ng word. Hindi, sabi dito. Hindi, di ba ganito? Hindi, sabi dito. So, bago ko pa magkasala, 15 verse, pwede mong ma-recite para hindi ka magkasala. Kung may isa ka lang verse, tapos ang daming bombardment sa'yo, talo. Di ba? So, dapat ikaw yung mas maraming bala. Every time may atake sa'yo, di dapat ganito, malungkot ka muna. Hindi, sabi ng Lord, in everything, give thanks. Hindi, may hindi, for a while yung more, marami ka isasagot bago ka maghupo. So, kumbaga, ang dami naglalarong verse sa'yo bago ka pa mag-commit dun sa pagkakasala. So, ano ang ipipid natin sa imagination natin? Siyempre, Joshua 1:8. Isa yan sa mga pwede nating pagkunan. Ang aklat na ito, ang Biblia, ang salita ng Lord, wag daw aalisin sa yung bibig. Ano pa? Pagbulay-bulayan, araw at gabi. Hindi, pagbukas mo ng Facebook, may nabasa na ako ng memory verse, that's it. Hindi po. 24/7, sabi dyan. Araw at gabi.
Kamusta? Yung ating pagbabasa. Diba? Pamanhikan natin lagi. Huwag lang tayong kumuha ng source ng kalakasan natin doon sa isang oras na sermon. Every day. Kain tayo. Mag-feeding tayo, mag-study tayo, araw-araw. Ako, hindi ko inutos ng Lord. So, enable na yung imagination natin, bago pa mahabi, yung anumang kasalanan na nandun, puno mo yung salita ng Lord. Yun yung panlaban natin. Wala pong iba. Hindi mo makukuha po yun sa kalakasan mo. Hindi, I'm strong. No. David, ang daming mga character sa Bible. Diba? Matuto na tayo doon. Ang nagpalakas lang sa kanila, nagpatibay, ni-remind uli nila yung self nila ng salita ng Lord. Wala pong iba makakapagpaano sa atin. So when you're fighting sin on the inside, in your imagination, your conscience is battling alone. Isa po yan sa pinakamatindi, mahirap na battle na dadaanan natin. Dito. Kasi wala pong nakakaalam yan. Siyempre, iba na yung alam ng Diyos. Pero walang iba, no one will know na you are battling. Walang makakahelp sa'yo. Hindi katulad nung gusto mong umaksyon, manapak, may ahawat sa'yo. Diba? Mapipigil ko, tigil-tigil. Ay, papigil. Sige, bahala ka. Diba? Pero yan, wala po kasi nakakaalam. Ang tutulong lang sa'yo dyan, huhugutin mo isa-isa yung sinasabi ng Lord to fight that battle dito. Unless mag-share ka, di ba? Hindi ko talaga kaya sa sarili ko. You share. Someone na makaka-help sa'yo. Pero yan po ang pinakamatinding battle. Yan ang unang-una kasing battle. Hindi po tayo pwedeng kumuha na isang kasalanan na hindi po siya naggaling dito. Dito po. So ano po ang dapat sinsaisip? Pag nanalo po tayo ng battle, dito pa lang, nanalo na tayo ng battle sa labas. Pero pag dito, natalo na ang battle, asahan niya, ipapanganak niyo yan. So kung naghabi ka rito ng galit, ng inis, actually, minememorize mo yan, di ba? May ginawa sa yung hindi maganda yung kapatid. Gabi pa lang. Eto gagawin ko, pagpasok niya sa pinto, dito kami mag-uusap, formulado yun. Habang ine-energize mo siya, mas lalo kang nanggigigil. Diba? Emotionally. At pag masyado nang napakain yung emotion mo, yung will mo na. Pag nagkakita kayo, a-action ka na. So, dito pa lang po, ipanalo na natin. Okay? Hindi nagkulang ang Biblia kung paano natin i-combat yun. Any sin. So, once na dito, natalo tayo, makikita po yan, lalabas. Kaya bigla ka na lang, ba't biglang nanapak si ano? Di ba? Ibala, dito pa lang, ang dami. Kasi, minsan, ganun yung sumasabog. Kaya po, maganda rin po yung isang pamanikan na kung meron tayo man sa loobin, damdamin, talk it right away. Huwag niyo po natin pagtatagalin na ako nagutos, hindi. Ang Diyos. Huwag niyong antayin lubugan ng araw. Di ba? Ang daming nating mahuhugot dun sa salita ng Lord. Last. Ang konsensya po, bigay ng Lord. God-given gift. Sample. Sa Spain po, merong isang aeroplano, true to life po to Hindi po to haka-haka. True to life po yan. May isang aeroplano po sa Spain, na kung saan, na-disgrasya po siya. Lahat po ng sakay dyan ay walang nakaligtas, namatay. So, nung kunin po nila yung voice box na tinatawag, sabi po dyan, narinig nila, hindi po ba merong yung voice box o black box ba na tinatawag, na re-recover. Andun yung record ko ano yung nangyari. Kasi since patay lahat, wala kang pagtatanungan. And mostly, pagka talaga aeroplano yung ano mo, walang nakakasurvive. So, kaya meron silang ginagawang ganun para yung sa kaso, alam nila kung saan sila magano. Sa voice box po, ang napatunayan nila, kung ano yung nangyari, bago nangyaring bumaksak po yung aeroplano, sabi po dyan, yung pong, nag-alarma po, yung voice box, kumbaga, computerized siya, something, di ko alam kung paano siya, pero sinasabi, pull up. Kumbaga, siguro, naramdaman kasi nung aeroplano, yung radar, di ba may radar, yung radar po kasi, pag may tinatamaan siya, na solid, magba-bounce back siya.
So, yung radar, may na-pick up siya na may tatamaan. Kaya ang sabi ng aeroplano doon sa pilot, pull up. Taas mo yung lipad. For some reason, hindi na ma-explain bakit ang sagot ng pilot, shut up, gringo. Di ba? Hindi ko alam ba't may gringo. Pero hindi ko alam kung Spanish o ano. Shut up. Then, pinatahimik niya yung voice box inoff niya or whatsoever. Yun yung nakita nila sa ano. Paano natin ma-apply yun? So, yung konsensya po natin, hindi po yan yung moral law. Okay? Yung inilalagay mo po dyan, yung Word of God, yun po yung radar. Kumbaga, eto yung anak. Ang konsensya mo, ang pwedeng gawin lang sa'yo niyan, sabi nga ni Paul, may clear conscience siya, di ba? Ang pwede lang gawin ng konsensya natin, paano siya nagano, yan yung voice box natin. Nag-a-alarm sa atin yan. Every time may papasok sa atin, merong PID na hindi maganda sa atin na pwede tayong mapahamak, magsasalita po yan. Depende yan kung ano yung doctrine, ano yung mga salita ng Lord na nandito syempre. Doon lang siya mag-base. So, ang konsensya natin either accusing us or excusing us. So, dapat panatilihin daw natin malinis yung konsensya natin. How? Ipid natin nung pure Word of God. Sa panahon ngayon, ang dami pong pwedeng ipid ng labas. Yung moral law, binabaliktad. Okay, so be firm. Kung ano yung sinabi ng Lord, yun lang po yung tatayuan natin. Para pagka po meron tayong kinakaharap, mas mabilis sa atin, maliwanag. Di ba? Di ba isa kasi haandap-andap eh. Hanggang, hindi yata eh. Parang ano. O kaya minsan sinashut up mo talaga. Ayoko nga, pakinggan yung konsensya ko or yung conviction ko. Napaka-importante po niyang konsensya. Conscience is parallel to pain. Minsan sabi natin, ang pain, ayoko ng pain. Hindi siya maganda. Hindi siya masarap sa pakiramdam. Actually po, yung pain is a good thing. Base po dyan sa picture, para mas madali ko po siya maipaliwanag. Yung pong leper, kaya po nauubos yung kamay niya, yung ilong niya, mga extremities, yung tenga, kung bakit siya nawawala, nauubos sa paan niya, hindi dahil mismo dun sa virus o sa kung ano man nagkokos nung leprosy. Hindi po. Kundi ang ginagawa po kasi ng yung virus ng leprosy, ninanam niya, wala kang pakiramdam. Yung mga nerve system mo, walang pakiramdam. To the point, pagkamot ka man, nauubos na pala yung ilong mo, hindi mo siya nararamdaman. Okay? Naghahasa ka, yung kamay mo palang nauubos, yun po yung ginagawa nun. It's the same with pain. In reality po, may mga tao po talaga na hindi sila nakakaramdam ng pain. To the point, nababali na yung paa nila sa pagsipa, hindi nila nararamdaman. Nagkokos ng sobrang injury. So, yung pain po, right thing na binigay ng Lord. Why? Kung hindi po tayo makakaranas ng pain, hindi natin alagaan ang katawan natin. Di ba? Kaya po may pain tayo, may something na sumakit, may impulse tayo na ipa-check. Subukan yung walang pain. Bukas makalawa, patay ka na. Kasi mayroon palang nagmamalfunction sa katawan mo, wala kang pain. It's the same with that. Naubos yung extremities nila. Kaya, wag po nating ayoko ng pain, Lord. Hindi ilalagay ng Lord dyan kung wala lang. May something na useful na paggagamitan niya. Sa physical, yes, yan po. Yung konsensya, nilagay sa atin yan to avoid din. So, pagka po naririnig natin yung ating konsensya, wag po natin siyang baliwalain. Listen to your conscience. At para ang konsensya mo naman ay kapakipakinabang, lagyan natin ng Word of God. Paano natin lalagyan? Every day. Hindi kada Friday. Okay, let's pray po. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa paalala mo sa bawat isa, O Lord. We are not exempted, O Lord, sa mga bagay na ito na madalas makalimot kami, O God. Pero hindi po yun excuse, O Lord, dahil everyday nire-remind mo kami. At once more, mas nire-remind mo kami ngayon yung aming kontrata, yung aming covenant na pinirmahan, na pinagkasunduan sa iyo ay aming pahalagahan. Lord, na hindi na namin pagmamay-ari ang sarili namin. It is you who is in command. And Lord, yung relasyon na meron kami sa iyo bilang ikaw ang aming ama at ikaw ang
kami ay iyong anak, Panginoon. Make it a point, Lord, every day. We check it, Panginoon, kung nasasaktan ka namin, Lord. Maging mas sensitive kami, O Lord, sa mga bagay-bagay namin ginagawa. At sa tulong mo, sa banal na Espiritu na ipinagkaloob mo naman sa bawat isa, O Lord, we can do all things through Christ who strengthens us. Lord, marami pong salamat. At muli, sa iyo ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen.